Revelation chapter 20 verses 1 to 6. And I saw an angel coming down out of heaven, having the key to the abyss, and holding in his hand a great chain. He seized the dragon, that ancient serpent, who is the devil or Satan, and bound him for 1,000 years. He threw him into the abyss, and locked and sealed it over him, to keep him from deceiving the nations anymore, until the 1,000 years were ended. After that, he must be set free for a short time. So hindi na po natin tatapusin yung ating verse dahil magkukonsume po tayo ng too much time. At mapunta na tayo sa ating tatalakayin. Magandang araw, ang tatalakayin po natin yung araw sa ating daily devotion ay ang millennium. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo, the reign of Christ is present and future. Ang paghahari daw po ng ating Panginoon Kristo ay hindi lamang mangyayari sa isang exact na panahon sa future, kundi ito rin ay magsisimula at magpapatuloy hanggang sa kanyang pagbabalik. Sa passage po na binasa natin, which is the Revelation chapter 20 verses 1 to 6, sinabi po na ang mga tapat sa ating Panginoon Kristo, lalo na po yung mga martir, ay muli daw pong mabubuhay at naghari kasama po ang ating Panginoon Kristo ng 1,000 years or a millennium. Ang iba't ibang tawag dito, pananao, gaya po ng amillennial, premillennial na tinalakay po natin doon sa ating question and answer kay Pastor Khalid, ay may magkakaibang paliwanag o explanation tungkol sa exact timing ng second coming, pero yung parehong pananaw po ay nagsasang-ayon na ang ating Panginoon Kristo ay naghahari na ngayon sa pamagitan po ng kanyang pagkabuhay na muli, pag-upo sa kanan ng ating Diyos Ama at pamumuno sa kanyang iglesia. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay the reign of Christ is in the heaven and the earth. Ang paghari po ng ating Panginoon Kristo ay hindi limited sa iisang lugar lamang. Ito po ay sabay na naghari both earth and heaven. Base po sa Revelation chapter 20 na binasa po natin, yung mga martir daw po na namatay para sa pananampalataya nila sa ating Panginoon Kristo ay muling nabuhay at maghahari kasama po ng ating Panginoon Kristo, which we mentioned earlier. Ibig sabihin po, may mga banal na nasa langit o mga saints in heaven na kasama na naghahari ng ating Panginoon Kristo. Sa langit po, yung kanyang trono ay active at may mga spiritual na nilalang na sumasamba at sumusunod po sa kanya. Ito po yung mga yung celestial reign ng ating Panginoong Kristo. Pero kahit po nasa langit na siya, namumuno pa rin siya dito sa lupa o sa world, hindi lang doon sa heaven, sa pamagitan po ng Holy Spirit at ng kanyang iglesia o tayo po mga mananampalataya. Kaya kapag tayo po ay namumuhay ayon po sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, ginagawa yung tama, pinipili yung kabanalan, pinipili na maging bahagi ng mabuting balita o ibahagi yung gospel o yung good news o yung magandang balita, ay nakikita natin yung kanyang kapangyarihan sa ating mundo. At sa future po, sa kanyang pagbabalik o sa second coming ng ating Panginoon Kristo, ang kanyang langit na paghahari ay bababa doon sa lupa o dito sa lupa. Yung culture doon sa langit, kung kay Pastor Sepa nga, ay mapupunta dito sa lupa, magtatagumpay sa lahat ng kasamaan, at siya po ay magiging hari ng buong sanlibutan, literal at physical. Kaya kung tutuusin po, ang langit at lupa ay unti-unti pong pinag-uugnay ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng paghahari ng ating Panginoong Kristo. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay the reign of Christ is growing and transforming. Ang paghahari daw po ng ating Panginoon Kristo ay hindi static o hindi stagnant. Pag sinabi po nating stagnant, kung i-imagine po natin yung water na nasa batya na hindi gumagalaw, ganun po yung stagnant. At hindi daw po ganun ang paghahari ng ating Panginoon Kristo. Yung paghahari niya daw po ay dynamic, lumalawak at bumabago ng mga tao, especially ng lipunan. Sa Revelation chapter 20 po ay sinasabing na ang mga kasama po ng ating Panginoon Kristo ay naghari kasama niya. So ibig sabihin po, sila po ay naging bahagi ng kanyang pamumuno. Yung implication po nito ay habang ang ating Panginoon Kristo po yung hari, ginagamit niya po tayo mga mananampalataya para ipalaganap yung kanyang mundo, yung kanyang kaharian
dito sa mundo, rather. Kaya ang kanyang reign o kanyang paghahari po ay patuloy na lumalago mula sa puso ng isang tao patungo sa pamilya, patungo sa komunidad, hanggang sa simbahan, hanggang po sa buong bansa, and eventually whole world. Kaya bukod po sa paglawak, ito rin po yung nagbabago o nagpapabago sa ating mundo. Yung culture po sa langit ay nagiging culture na rin sa lupa. Kung dati po yung puso ng isang tao ay puno ng kasalanan, galit at takot, kapag pinagharian po ng ating Panginoong Kristo yung kanilang puso, yung kanilang mga buhay ay unti-unting nagbabago, nagiging mapagmahal, mapagpatawad at may kapayapaan. Ito rin po ay totoo sa mga simbahan at komunidad kung saan meron o naroon ang tunay na paghari ng ating Panginoong Kristo. May pagkakaisa, may malasakit at may kabutihan. Sorry po sa background sound dahil may kausap po ang aking kapatid doon sa phone. So mabalik tayo. Kaya ang reign ng ating Panginoong Kristo ay hindi lang tungkol sa power or control, kundi ito po ay transformative, nagpapago ng buhay, ugali at direksyon nating mga tao. At habang lumalawak po ang paghahari ng ating Panginoong Kristo, naghahanda tayo ng ultimate transformation sa mundo sa kanyang muling pagbabalik o sa kanyang second coming. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.